Bloodless, ganyan inilarawan ng mga miyembro ng House Quad Committee ang war on drugs sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Malayo raw ito kung ikukumpara sa drug war ng Administrasyong Duterte na puro patayan. Ayon kay Quadcom Overall Chairman Robert Ace Barbers, inirerespeto ng kasalukuyang gobyerno ang sagradong buhay ng tao. Kung tutuusin ay tumaas pa umano ang krimen mula nang ipatupad ang madugong war on drugs. Ibinida rin ni Barbers na sa pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos, nakasabat ang Philippine National Police ng 35.6 billion pesos na halaga ng iligal na droga at nakaaresto ng mahigit 122,000 drug suspects. Pinasinungalingan naman ni Santa Rosa City Representative Dan Fernandez ang sinabi ni Duterte na mas mataas ang bilang ng krimen ngayon kumpara noong siya pa ang leader ng bansa. Sa datos anya ng PNP ay bumaba ng 61.87% ang index crimes o 83,059 mula sa dating 217,830. Bukod dito, iginiit ni Fernandez na tumaas ang crime clearance efficiency kaya malinaw na nambubudol na naman ang dating Pangulo sa mga Pilipino. Samantala, pinuna ni Fernandez na halos low-level drug users ang naging target ng war on drugs ni Duterte na pinatay kahit maaari pa sanang maisailalim sa rehabilitasyon. Sinang-ayunan ito ni Committee on Human Rights Chairman Bienvenido Abante Jr. Ilan pa napatay na drug lord? Si Kerwin Espinosa, na sinasabi po ng PIDEA na drug lord, nakakawala pa ngayon eh. Nakakapagtaka, yung former administration, lahat na-dismiss ang kaso eh. Tanong ko, bakit? Napatay ba? Hindi. Sinong napapatay? Yung mga may hirap na mga tao na ang sabi po ng iba, kaya kami naging drug pusher, pulis din ang nagbibigay ng drug sa amin. Hindi naman inakala ni Fernandez na seseryosohin ng dating Pangulo ang mga biro kaugnay sa pagpatay. Akala natin yung mga sinasabi niya papatayin, ikaw mayor, ganyan, Biel Mabilo, magtago ka na sa pinanggalingan mo. Akala natin lahat yun mga jokes. Alam natin na may samang joke yung sinasabi ng presidente. Nasanay na tayo dun eh. Then suddenly nakita natin yung mga patayan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Caaminio ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority.